Hey guys, what's up? Marcus here. Today, i-review natin yung Security Bank versus BPI Signature. So, shoutout lang sa mga nag-comment doon sa huling video ko kay Jordan Lanuza. Yan, 2 uploads in a row. Thanks man. Tapos, syempre, si Jello Makatibag, palagi din siya nagko-comment sa mga videos ko. Maraming salamat, tol. Yung plano natin na i-review pagka nakakuha na talaga ako ng time, sige, gagawin natin yan. Kung nagugustuhan niyo yung mga ganitong content, subscribe to the channel. I'm hoping na ma-achieve ko yung 10,000 subscribers by the end of the year. So talagang pinipilit kong gumawa ng content kahit ang dami ko na ginagawa. No? So maraming salamat. Again, maglalagay na lang ako ng timestamp sa baba. Yung mga gusto nyo lang makita, pwede nyo i-click sa baba. Maglalagay din ako ng score dito sa gilid para makita nyo kung sino yung nananalo. Pag-uusapan natin lahat. Pag-usapan muna natin ang style. Yan yung Security Bank Platinum. Hindi ko naman masabing pangit. Ang lagi kong complain kasi mukha siyang ATM talaga, no? Dahil ito yung mga old school na type ng credit card na nilalagay nila yung card number dito sa likod. I mean, dito sa harapan. Tapos, andyan din yung name nyo, andyan yung expiration. Although, hindi naman ganun ka-importante naman talaga yung style. Pero minsan, nakakadagdag pa rin yun ng appeal sa card. Ito naman yung BPI Signature. So, kung titingnan nyo pa lang, sa dalawa na yan, halimbawa hindi nyo alam na platinum yan, hindi nyo alam na BPI Signature, ano yung mas iisipin nyo na premium? Ako, in my opinion, mas iisipin ko na premium to, itong BPI Signature dahil, una, black card. Pangalawa, yung style niya talaga na parang yung accent na gold, black, tapos may accent na gold. Maporma talaga. Dito lang yung name ninyo, tapos sa likod yung card information. So yun lang, no? Mababaw na comparison. Pero para sa akin, points sa BPI Signature. Okay, doon na tayo sa mga importanteng aspect. Paano ba makakuha ng Security Bank Platinum? Paano ba makakuha ng BPI Signature? Sa Platinum ng Security Bank, kailangan nyo lang ng at least 750,000 annual income para mag-apply directly. Ngayon, kung mag-upgrade naman kayo from, let's say, Gold Mastercard, tapos mag-upgrade kayo sa Platinum, kailangan nyo lang ng 200,000 na credit limit. Sa BPI, medyo malayo. Kung mag-apply kayo directly sa BPI Signature, kailangan niyo ng at least 1 million na annual income. Ngayon, kung mag-upgrade naman kayo, kailangan nyo ng 300,000. Well, obviously, ibibigay natin yung points sa Platinum dahil mas mabilis makakuha ng Security Bank Platinum compare sa BPI Signature. Sa credit limit, ito yung nakakatuwa kasi parehas akong mahal ng card na to. Special ako sa kanila kasi mabilis ako nakakuha ng credit limit or credit increase without even asking them. Before, ang main card ko ay Security Bank, Security Card Platinum. So, gamit na gamit ko talaga siya. Like, 90% siguro ng expenses ko, doon ko nilalagay. So, nag-increase siya ng 3 beses. Right now, meron na siyang 500,000 na credit limit. Yung taon na yun, na 2023, 3 beses nag-increase. Nang hindi ako humihingi ng credit limit increase sa kanila, hindi rin ako nagtatanong, automatic na yun na nag-increase. Naka-receive lang ako ng email. Tapos, after nun, hindi na ako naka-receive ng kahit anong credit increase dahil nga nag-switch ako sa BPI, sa Gold Mastercard noon dahil gusto ko ang kumuha ng BPI Signature. Sabi ko, sige, enough naman na sa akin yung credit limit na yun. No need na para mag-increase pa. So, sinet aside ko muna yung credit card na yun and then lahat ng expenses ko nilagay ko sa Gold Mastercard ng BPI. After a year, nag-increase siya ng 100,000. So, from 200,000, naging 300,000. Doon na yung time na nakakuha ako ng BPI Signature. Ito yung nakakatawa. Wala pang isang buwan, nag-increase ulit yung credit limit niya. Ngayon, meron na siyang 450,000 na credit limit. Pero, yung madness limit, hindi siya nag-increase. Nag-stay siya sa 300,000. Pagdating sa credit limit, hindi ako makapili eh. Parehas mabait yung bank na to para sa akin, sa experience ko. So, bibigyan natin sila ng tigisa na point pagdating sa credit limit. Yung annual fee ng Security Bank, 4,000. Tapos, ang spending requirements ata nila per year, depende pa rin sa credit limit, no? Pero nag-range siya ng 500,000 to 700,000. So, pag na-achieve nyo yun, within a year, automatic na ma-waive na yung annual fee. So, last year, dahil nga hindi ko siya ginagamit, di ba? So, hindi ko na-achieve yun, obviously. Ang nangyari, binigyan nila ako ng option to spend 40,000 within 60 days. Eh, madali lang naman yun kasi kung 2 buwan, tapos 40,000 lang, kayang-kaya mo namang gawin yun. So, yun, technically, hindi pa rin naman ako nagbabayad sa annual fee kasi na-rebate naman siya. Sa BPI Signature, ito yung medyo malaki. Annual fee nila, 5,500. Tapos yung amount na kailangan yung ma-spend per year para ma-waive yung annual fee automatically,
1.3 million pesos. Sobrang laki. I'm confident na hindi ko yun ma-achieve. So, babalitaan ko kayo kung ano yung option na ibibigay nila sa akin pero next year pa naman to, kung ano yung option na ibibigay nila sa akin para ma-waive yung annual fee. Pagdating sa annual fee, mas mura yung sa platinum, so bibigyan natin ng points yung platinum. Lounges. Ito yung isa sa mga main features talaga ng mga platinum or travel card kasi makakonsider mo yung both na travel card. Sa lounges, ang Security Bank nag-offer sila ng unlimited access sa 3 local lounges. Marhaba, A1, tsaka PAGS. Pero isang lounge lang per day, okay? Hindi kayo pwede magpapalit-palit. Kunwari, same day, pupunta muna kayo ng A1, tapos pupunta kayo ng PAGS. Hindi gano'n. Hindi kayo pwede magpapalit-palit doon. Isa lang per day. Tapos, meron silang Dragon Pass, yung Mastercard Travel Pass. May access sila sa 1,500 lounges sa buong mundo. So, kailangan nyo mag-register dun sa app na pag-usapan na natin siya before. Tapos, yung app naman, marirecognize naman kung nasaan kayong location as long as naka-connect siya dun sa internet. Tapos, isa-suggest na sa inyo kung ano yung mga lounges na pwede nyo pasukin. You have 2 free lounge access per year. So, kung hindi naman kayo ganun kadalas mag-travel, mapapakinabangan nyo to. So, for example, ito yung mga lounges na available dito sa Pinas. May international sila and at the same time, meron ding unlimited local lounges. Now, let's talk about sa BPI Signature. Meron lang silang PAGS. Access naman sila sa Priority Pass. Kaya lang yung Priority Pass, membership yon, no? Magbabayad kayo ng membership. Parang sa standard nila, $99 na eh. Tapos yung Prestige nila, $469. Yan yung para makapag-join kayo. Ang pangit compare sa Security Bank na mabilis yung Mastercard Travel Pass, napakabilis mag-register doon. Kailangan nyo lang yung credit card ninyo pag nag-register kayo. Wala kayong kailangan bilhin, wala kayong kailangan i-activate. You just need your credit card, download nyo yung app, activate nyo. Napakadaling intindihin. I think yung Priority Pass, kailangan nyo pang muna mag-member bago nyo makuha yung 4 free access, which is annoying as fuck. Mas maganda yung lounge access talaga ng Security Bank Platinum. So, bibigay natin yung points sa Security Bank Platinum. Reward system nila, parehas lang naman. 20 pesos equals to 2 points. Mapa local man or international, no? Kaya lang, ang BPI kasi meron tinatawag na Vibe App. Yung Vibe App, consolidation yon ng mga points ninyo. So, yan, dyan makikita ninyo kung magkano yung mga na-earn ko na points. Andito din yung mga rewards. Nasa sa app siya, so organize siya. Gusto nyo mag-redeem, makukuha nyo siya right away. Unlike sa Security Bank, unang-una, pupunta kayo sa mismong browser, wala siyang mobile application, hindi rin siya included dun sa mobile app. So pagdating nyo sa browser, i-check out nyo, hahanapin nyo kunwari gusto nyo mag-redeem, i-check out ninyo, and then mag-aantay kayo ng 5 to 7 business days para ma-receive yung code. So, yun, medyo behind talaga sila pagdating sa reward system. So, bibigyan natin yung points dyan sa PPI. Now, isa din to sa importante, Forex fee. Kasi, itong mga card nga na to ay recommended for people who travels a lot, right? Sa mahilig din mag-shopping, mahilig sa mga rewards. So, dun din sila nagko-compete. Pag-usapan muna natin yung Security Bank. Well, sa Security Bank, guys, there is a 2.5 Forex fee. 1% sa Mastercard assessment fee, tapos 1.5% sa service fee. Sinubukan ko din, nung nasa Japan ako, bumili gamit yung Platinum ko. No? So pagdating doon, binigyan ako ng option kung pipiliin ko ba ay yung local currency nila, which is yen, or peso. Huwag niyong pipiliin yung peso. Pag nandun kayo at gamit niyo yung Security Bank Platinum, okay? Piliin niyo lagi yung local currency nila. Mas mahal yung fees na babayaran ninyo pag kinuha ninyo yung peso. Ngayon, sa BPI, pag-usapan naman natin. Sa BPI, hindi siya dual currency, no? So, ang mangyayari, kung ano yung currency doon, yun talaga yung convert into peso. Ang gagamitin doon yung Mastercard foreign exchange rate, tapos mag-a-apply ng 1.85% fee, 1% sa Mastercard assessment fee, and 0.85% naman sa service fee. Kunwari, bumili kayo ng $100 sa US, no? US store. Kunwari, ang exchange rate ay 55. So, $100, 55, 5,500, right? So, ita-times mo yan times 1.0185 equals, yun yung magiging amount na i-charge sa inyo.
So 5,500 magiging 5,601.75. Kung i-compare natin kung alin yung mas maganda, well, obviously, mas maganda yung sa BPI. Mas maliit yung service fee nila. Para sa akin talaga, mas nagli-lean towards ako sa Platinum. Pero hindi ko naman i-cancel yung BPI signature ko. I-keep ko sila both. And actually, yung BPI signature ko, yung pa rin yung main card ko right now. And hindi ko naman nakikita na magpapalit ako ng main card. I hope nakatulong tong video na to na kung nag-iisip kayo, ano ba yung kukunin ko? Platinum ng Security Bank or BPI signature. So at least may idea kayo kung ano ba yung pagkakaiba nilang dalawa.